Magandang oras po sa inyong lahat. Isang mapagpalang pagkakataon na naman ang binigay ng ating Panginoon upang tayo'y magsama-sama sa programang Oras ng Pag-aaral. Kami po ay nagagalak na kayo'y aming makasama muli sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. Binabati natin ang lahat na ating tagapanood at tagapakinig dyan sa YouTube channel at Adventist World Radio. Mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa Bukay, Bataan, sa Apari, sa Davao City, Binangonan, Rizal, Antipolo, Rizal, at mga taga-subaybay natin mula sa Ibayong Dagat, sa Quebec, Canada, sa Tokyo, Japan, sa Toronto, Canada, sa Milan, Italy, sa Montebello, Canada. Sana ipagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos. Sa programang ito ay sama-sama nating bubuksan ang salita ng ating Panginoong Diyos at pag-aralan ang mga mahalagang aral na makakatulong sa ating pananampalataya at pamumuhay. Ang ating hangarin ay hindi lamang kalaman, kundi mas malalim pa na pagkakilala sa Panginoon at higit na pag-ibig sa Kanyang pangako. So sa ating paglalakbay ng pag-aaral ngayong oras na ito, makakasama natin muli ang dalawang espesyal na panauhin na magbabahagi ng kanilang pananaw at paliwanag mula sa ating leksyon. Kasama na natin muli ngayon si Pastor Marvin Diaz, ang Ministerial Secretary ng Northern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta po kayo, Pastor Marvin? Mabuti po, Pastor Ray, at lahat po ng nanonood. Ito po ay pangalawang Sabado. At nice ko pong batiin ang bawat isa sa inyo na Happy New Year pa rin. Fresh na fresh pa rin ang 2026. Kaya mga minamahal na kapatid, samahan niyo po kami sa isang quarter na paglalakbay sa pag-aaral ng Pilipos at saka Kolosas. Nawa sa ating pagsasama itong trimestre ito ay magbigay sa atin ng kalakasan ng pananampalataya at mahubog sa atin ang karakter ng ating Panginoong Jesus. Amen. Siyempre, kasama din natin ang ating Sabbath School and Personal Ministries Director ng Southern Luzon, Philippine Union Mission, si Pastor Relino Urbi. Kumusta ka, Pastor Ray? Mabuti naman, Pastor Jules. Napakaganda ang ating panahon sa oras ng pag-aaral. Tama nga yan. Magkaroon nga sana tayo ng patuloy na pag-unlad ngayong taon na ito sapagkat ang Diyos ay umuunlad ang ginagawa niya sa ating buhay bilang mananampalataya. Pagpalain tayo ng Diyos. Kayong mga kapatid namin dyan, nanonood dyan sa Arizona, yung sa Chandler, ang pamilya ng Santos. Pagpurihin ang Panginoon Diyos. Kayo ay patuloy na iingatan ng Panginoon Diyos, pagpapalain niya ang inyong mga gawain ng inyong mga kamay. Ganon din lahat ng mga nanonood sa ibang bansa at ganon din dito sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat po. Amen. Ngayon ay sama-sama nating bubuksan ang salita ng Diyos at pag-aralan ng mahahalagang aral na makakatulong sa ating pananampalataya at pamumuhay. At ang ating hangarin ay hindi lamang kalaman, kundi mas malalim pa na pagkakilala sa ating Panginoon at higit na pag-ibig sa Kanyang mga pangako. Tayo ngayon ay nasa unang trimestre sa taong 2026 sa ating pag-aaral na may pamagat, pinagkaisa ang langit at lupa, si Kristo sa Filipos at Kolosas. Tunay nga na kamangha-mangha ang patuloy nating paglalakbay sa mas malalim na pagkaunawa sa mga banal na kasulatan. Ngayon, tayo'y maganda at sabay-sabay nating simulan ang ating pag-aaral ng leksyon. At hinihikayat kong lahat na ilabas na ninyo inyong mga Biblia at sumunod sa ating pagbubulay-bulay ng mga ginintuang salita ng ating Panginoon. At upang tayo'y gabayan ng Espiritu Santo, tayo po muna ay manalangin. Hilingin natin si Pastor Marvin na pangunahan tayo sa panalangin. Dakilang Diyos, amin na pong bubuksan ang iyong mga salita. Yes. Aming pong pag-aralan ang aming leksyon. Panginoon, aming pong inanyayahan ng banal na Espiritu ang siyang gumabay sa aming pag-aaral. At ang aming mababasa, mapapakinggan, mapapanood
ito po ay magbigay sa amin ng kalakasan ng pananampalataya at kami po ay mabago ayon sa wangis ng aming Panginoong Amen. Jesus. Marami pong salamat sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay nasa pangalawang bahagi ng ating leksyon sa trimestring ito na may pamagat, mga dahilan ng pasasalamat at panalangin. Naway maging makabuluhan at mapagpalang ating pag-aaral habang ating sinusuri ang pangalawang bahagi ng ating leksyon. At ang ating talatang sasauluhin ay matatagpuan sa Filipos 1:6. Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kaniyang lulubusin hanggang sa araw ni Hesukristo. Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, mahalagang balikan ang matibay na katiyakan na pinagkalob sa atin ng Diyos. Ang Kanyang sinimulang mabuting gawain sa Kanyang bayan ay hindi niya pababayaan. Siya ang gumagabay sa bawat hakbang, nagpapatatag sa bawat pagsubok at nagdadala sa atin tungo sa ganap na katuparan ng Kanyang layunin. Ang katotohanan ito ang nagbibigay daan sa atin upang tayo'y magpasalamat ng may kagalakan at manalangin ng may lubos na pagtitiwala, sapagkat sa likod ng lahat ng ating ginagawa at hinaharap, may Diyos na tapat, kumikilos at nagpapatuloy sa paghubog ng ating buhay para sa Kanyang kaluwalhatian. Kanya't sa pagtatalakay natin sa paksang ito, ay mahalagang maunawaan na ang pasasalamat at panalangin ay hindi lamang tungkulin ng isang mananampalataya, kundi tugon sa malinaw na dahilan na ibinibigay ng Diyos. Kanya't merong 3 punto na atin pong papag-aralan mula sa atin pong paksa na ating pinapag-aralan sa pangalawang bahagi ng ating leksyon. Ang unang punto ay partnership in the gospel. Ang pangalawang punto ay prayer for purity. At ang pangatlong punto ay progress of the gospel. Kapatid, halina't sama-sama nating tuklasin ang mga 3 puntong ito. Ang una ay partnership in the gospel. Pastor Marvin, magbigay ka nga ng konting background bago tayo dadako dito sa unang punto natin. Nung nakaraan, Pastor Jules, Pastor Ray, iniwan natin ang unang lesson. Ito yung introductory part ng ating lesson na kung saan tinignan natin na yung Philippians, yan yung practical side ng Colossians. Tapos yung Colossus naman, yan ang practical, yan ang doctrinal. Yeah, yan ang doctrinal side ng aklat na ito, yung Colossus. So, pinagsama itong dalawa para sa ganon, ma-define kung ano yung practical living while living on earth and ano yung doctrinal na kung saan makikita natin yung ang maghuhubog sa atin. Ngayon ay pagtitingnan natin, maganda yung ating outline. Partnership in the gospel. Pag tinatawag natin na partner, ito ay Kasama. ang context dito para bang doon sa stewardship na ang partner mo ay kasama ang Panginoon. Katuwang. Katuwang ang Panginoon. Kaya dito, ang tema ng libro ng Filipos ay joy. Bakit joy? But in the midst of suffering. Kaya pag titignan natin dito, sabi doon, partnership in the gospel. Now, maganda dito pag titignan natin, especially dito sa verse 3, 1 verse 3. Anong pong sinasabi doon? Ako'y nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing kayo'y aking naalaala. Ako ay nagpapasalamat sa Diyos tuwing kayo ay aking Naalaala. naalala. Tandaan natin na si Paul ay nasa house arrest.
nabilang ko siya. At siya ay sumusulat doon sa Pilipos. Ito ay love letter. Epistle, sabi doon dito. Pero yun ay actually yung epistle ay sulat yon. Ang purpose nito para basahin in public. Kaya nung binasa nito in public, parang sinasabi ni Pablo, in general, ang sabi niya, ako ay nagpapasalamat tuwing maalala ko kayo. Para bang kung kunyari tayong tatlo, membro tayo doon sa Pilipos Church. O pag nandun tayo, then ang pastor natin ay si Pablo. Sumulat siya doon, binasa doon, sabi niya, ako ay nagpapasalamat sa Panginoon tuwing naalala ko si Ray, si Julius at si Marvin. Pero wala, nasa bilangguan siya. Yun yung pastoral mentoring o discipleship mentoring. Anong pakiramdam natin pag sinulatan natin na yung instrument ng ating conversion ay sumulat ng letter at binanggit yung ating pangalan. Na sinabi niya, I thank God. Bagamat nandito ako sa kulungan, pero pag naalala ko kayo, nagbibigay kayo ng inspirasyon sa akin. Hindi ba Thanksgiving yon? Kaya yung partnership ay nakuha yun doon po sa verse 5. Ano pong sabi doon sa verse 5? Dahil sa inyong pakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon. Pagpansinin natin doon, yung salitang fellowship, ang sinabi dito yung fellowship, yun yung context ng partner. Yung fellowship, doon sa Grego na koinonia. At anong sinasabi doon? Ang sinasabi ni Pablo doon sa Pilipos, you should be participants of sharing the gospel. Yun yung partnership. Yung fellowship ay kasama natin. Ibig sabihin nun, fellowship, kasama ang Panginoon, kasama yung church, yun yung fellowship. Pero partner ko kayo. Pansinin natin, yung church natin ngayon, sinasabi ni Pablo doon sa Pilipos, dapat hindi lang kayo audience. Bagkus, kayo sana ay agent ng Ebanghelyo. So, you should be a participants in the redemptive mission. Ito yung sinasabing partnership with God. Kaya maganda ito Pastor Julius, Pastor Ray, at tayo po na nanonood nito, ang pinakaganda na gawin po natin ay mag-isang po tayo sa gawain. Kasi partnership yun Para bang pag sa care group, sa Sabbath school, yan. Partner natin sa Panginoon yon na part nung tinanggap natin ng Panginoon, partner yun ay kasama na tayo doon sa redemptive process o paghikayat ng mga tao patungong langit. Yun, kaya naging partner tayo. Itong sa atin ay unang punto, Pastor Julius, Pastor Marvin, ay napakaganda. Yung partner. Ito yung isa sa mga rason kung bakit masaya si Apostol Pablo na mayroon siyang katuwang sa pakikipagbaka o kaya pagbabahagi sa salita ng Panginoon Diyos. Napakahirap naman yon kung mag-isa ka. Kaya gayon na lamang yung pagsinta at ligaya ni San Pablo noong maalala niya ang mga katuwang niya sa gawain ng Panginoon Diyos, yung buong iglesia ng Pilipos. Tama ito na yung libro ng Pilipos ay tinaguri ang gospel hymn ni Apostol Pablo sapagkat dito yung na-mention ni Pastor Marvin na 5 beses niya binanggit dito yung magalak o kagalakan. Sa verse 4, sinasabi niya, Pastor, di ba? Anong sabi niya sa verse 4?
na laging nanalangin may kagalakan sa bawat panalangin ko para sa inyong lahat. Yan, mga kapatid. Sinasabi niya, laging may kagalakan. Yung nasa isip niya yung kagalakan, mga kapatid. Ngunit yung sinasabing rejoice o kaya nagagalak o magalak ay ito yan talagang ginagawa, nangyayari niya sa kanyang buhay. Yung 11 times na ginagawa niya dito, na sinulat niya dito yung magalak. Kaya dito sa kapitulong ito, napakaraming beses na binanggit niya itong bagay na ito na siya'y nagagalak, siya'y may kagalakan sapagkat naalala niya yung mga kanyang mga katuwang sa gawain ng Panginoon Diyos. Bakit gayon na lamang? Una, may katuwang siya. Pangalawa, yun yung nadaramdaman niya yung fellowship, sinasabi ni Pastor. Yung fellowship na ito, yung fellowship. Ano yun? Yung kasama, parang ito'y kasama sa isang bangka. Kasama sa isang bangka. Na isa ang direksyon, na isa ang kanilang ginagawa, na patuloy na umuunlad sila at mapapalayo sila sa lugar kung saan sila dako. Yun yung isang iglesia na lumalago, masaya, sapagkat naalala ng bawat isa. Masaya yung bagay na yun. Pangalawa dito ay yung sinasabing share the gospel. Sinabi kanina, yung verse 5. Nagkakaroon siya ng kasiyahan, kagalakan, at pagpapasalamat sa Diyos sapagkat dito ay yung iglesia ng Pilipos ay nagsishare sila sa verse 5. Pastor, nung sinabi niya dito, nababasa kanina, no? Kasama kayo sa pakikipagbahagi ng Ebanghelyo. Yan ang pinakamasaya sa lahat. Mga kapatid, tingnan mo. Yung isang iglesia na nagkakaisa, na iisa ang layunin, na nagsama-sama, na nagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos. Malakas yan. Umuunlad yan. Masaya yan. At ang pinaka-sukdulan nito, yung verse 28-29, Pastor, anong sinabi niya? Sa anuman ay huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway, para sa kanila ito ay tanda ng kanilang kapahamakan, ngunit ng inyong kaligtasan at ito'y mula sa Diyos. Sapagkat sa inyo ay ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang mananampalataya sa Kanya, kundi ang magtiis din namang alang-alang sa Kanya. Yan. Yun yung pinasigurado ni San Pablo sa mga iglesia ng Pilipos, mga kapatid, na siya'y natutuwa, siya'y nagagalak, kung naalala niya ang mga kasama niya, dahil meron niyang pagkakaisa, yung fellowship, yung pagsishare ng gospel, at saka yung tiyakang kaligtasan na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa kanila. Yun yung saya niya, mga kapatid, ni San Pablo. Kaya yung saya niya na nagsasama-sama patungo sa kaligtasan ay isang bagay na kinagagalak ni San Pablo sa bawat isa sa iglesia. Kaya Pastor, yung Thanksgiving, yung partnership, ito ay nagiging natural flow. Kung titignan natin na ito yung partnership, it is a sharing. Diba? Sharing of responsibility. Tignan natin, itong church ng Philippi, itong Filipos, pag titignan natin ito, sabi ni Pablo, iyong katotohanan ay naibigay sa inyo. At ngayon, makipag-partner kayo sa Panginoon to share the gospel. Yun yung kanyang hamon sa Pilipos. Na maging katuwang kayo sa Ebanghelyo dahilan sa naranasan nyo ang kaligtasan. Pag naranasan mo yung kaligtasan, yung redemptive part ng grace, pag naranasan na yon, yung bang witnessing at pakikipagsama natin sa Panginoon, yung partnership natin, yun ay magiging lifestyle. Hindi siya occasional na may care group, may crusade. Mag-isabi tayo, hindi na ganun eh. Pag partner mo ang Panginoon,
lifestyle yon. Yung bang nasa gawain ka, nasa pamilya ka, o hindi na sasabihin na sino ba yung tatanungin sa'yo, sino ba yung cared friends mo, sino ba yung cared family mo. Di ba? Oo. Hindi na yun eh. Kasi bahagi na buhay mo na yun kasi naging partner mo ang Panginoon. Yun ang pagiging fellowship doon. Yun yung nakita ko dito na kagalakan at kung bakit nagpapasalamat si Apostol Pablo, Pastor Marvin at Pastor Ray. Dahil kung ating titignan sa verse 5, sabi niya, ay mula ng unang araw hanggang ngayon ay nakikibahagi sila sa ebanghelyo. Praise God. Hindi yung event lamang, hindi occasional yung kanilang pakikibahagi, kundi ito'y tuloy-tuloy mula nung sila ay na-convert hanggang sa si Apostol Pablo ay umalis sa kanila at nandun na sa bilangguan, ay tuloy-tuloy pa rin yung kanilang pakikibahagi sa ebanghelyo. Kanya't kahit na siya ay nasa bilangguan, kanyang in-express yung kanyang kagalakan dahil sa nakita niya na ganong kalagayan ng mga taga-Pilipos. Kung ito sana yung makikita sa bawat iglesia natin, mga kapatid, na kahit wala yung pastor na nagbabantay sa kanila, ay tuloy-tuloy pa rin yung kanilang pakikibahagi sa ebanghelyo upang matapos na ang ebanghelyo sa sanlibutan ito ay kahit na anong mangyari yung pastor, kahit na anong mangyari sa kanya ay masesiyahan siya na maririnig ng mga converts, mga kapatiran ay nagkakaisa sa pagpapalaganap ng ebanghelyo. Kaya, Pastor, yung concept dito sa fellowship na sinasabi, kaya gayon yung tuwa at saya at galak ni San Pablo, yung physical closeness ay meaningless yun. Walang kwenta yung pagsama-sama-sama kung ang bawat isa ay malayo yung kanilang isipan sa Panginoon Diyos. Ang tinutukoy niya dito, kaya tingnan mo, yung napakalayo ni Pablo sa kanila. Pero napakasaya niya kahit malayo siya. Bakit? Yung closeness nila sa Panginoon. Yun yung nagbibigay na masarap na fellowship. Yung nagkakaintindihan tayo, single-minded tayo. Yung isip mo sa Panginoon, eh, ganun din sa akin, ganun din sa bawat isa. Kahit magkakasama-sama tayo, pero hindi naman malayo naman tayo sa Panginoon, wala. Hindi yun fellowship. Hindi lang kasiyahan, Pastor Ray. Nakita ko rito sa verse 6, sinabi, panatag pa siya. Yeah. Dahil yung pakikibahagi nila, lumalago yung kanilang pananampalataya sa Panginoon. Dahil kung hindi ka makibahagi, kung hindi mo ibahagi yung iyong nalalaman, ay magiging stagnant ang iyong buhay. Kanya't napakahalaga na ang bawat kaanib sana sa iglesia ay partner ng Panginoon sa pagpapalaganap ng ebanghelyo. Tayo dadako na sa pangalawang bahagi, ang prayer for purity. Pastor Marvin? No, sinubukan kong bilangin, Pastor Ray, Pastor Julius, kung how many times yung word na nagamit dito sa Philippians. Kung hindi ako nagkamali, parang 4 times lang ang prayer na word na nagamit. But that 4 occurrences dito sa Philippians ay very powerful. Tingnan natin hindi natin pupuntahan yung 4. Mag-mention lang tayo. Verse, tingnan natin. Dito po sa verse 4. Nananalangin may kagalakan sa bawat panalangin ko para sa inyong lahat. Tingnan nyo, maganda dito. Nananalangin na may kagalakan sa inyong lahat. Dito sa English, sabi niya, always in every prayer of mine, making request for you all with joy. Binabanggit niya dito, mga kapatid, na every time na mananalangin ako, sabi niya, binabanggit ko kayo na mayroong katuwaan. Kasi itong theme ng Pilipos ay joy. Kaya sabi niya, mini-mention ko kayo sa aking panalangin na mayroong katuwaan. Bakit mahalaga yon? Pansinin natin yung panalangin
Isa pa, bago tayo pupunta doon sa Panalangin. ibang point agad. Idinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa. Tingnan mo yung panalangin, tingnan mo yung content. Yung nilalaman ng panalangin ni Pablo. Sabi niya, Sumagana sa kaalaman. I pray, pinapanalangin ko na yung pag-ibig nyo ay Abounding in love. Sumagana. sumagana. That your love may abound. Hindi lang abound. Nilagyan pa ng karagdagan. Abound, still more and more. Para bang sumagana at sasagana pa. Iyon yung kanyang sinabi. Bakit itong panalangin ito? Tandaan po natin na yung panalangin kasi, iyon yung hubog-hubog doon sa ating puso, yung ating kaisipan, at yung ating karakter. Yung panalangin. Kaya nga, yung pangalawang outline natin ay prayer for purity. Hinuhubog niya yung ating puso. Kunyari, alam mo yung prayer position hand. O, di ba? Ganyan yan. Yung thumb, point finger, middle finger, ring finger, then index Little. finger. No, pwede ito in practical sense. Pwedeng ito maging pattern. Yung una dito, ipanalangin yung thumb. Pwede natin ipanalangin, sino ba yung taong malapit sa aking puso? Pwede yun. Panalangin. Then, yung point finger, ano bang gamit ng point finger? Nagtuturo. Nagtuturo, Ipanalangin mo rin yung kontrabida sa buhay mo. Kasi yun, ipanalangin mo kasi yun, ang panalangin, di ba sabi natin kanina, prayer will shape our heart. Yung kontrabida, panalangin mo yon, then later on, you will learn to forgive and to love the kontrabida in your life. Then, yung pangatlo, yung middle finger, ito naman yung pinakamataas Mga nasa ito yung mga leader. Panalangin mo yung pastor, yung elder, o yung presidente ng mission o conference. Panalangin sila. Pilipinas. Kasi Pilipinas, sana masolve na yung flood control, yung mga parang ganyan pa. Then, yung pangatlo yan ay yung ring finger. Sabi ng mga nagpiano, nag-organ, ito daw ang pinakamahina. Then, kaya panalangin natin yung may sakit. Yung mga discouraged. Then, ang last ay index finger. Tayo yung pinakahuli. Yan. Pero paminsan-minsan kasi baliktad ginaganon mo, ginaganon. Ikaw ang mauna. Pero tandaan natin mga kaibigan na yung panalangin natin ay kanyang babaguhin yung ating puso, yung ating isipan, at yung ating karakter. Ang panalangin ng pangalawang punto dito ay isa sa mga pinakamahalaga sa paglago ng isang mananampalataya. Dahil ang panalangin ay isang sandata kung papaano tayo uunlad at tatahak sa mga napakaraming mga pagsubok at mga temptation o kaya tukso sa buhay. Kaya nakaangkla tayo dito sa panalangin for purity, yung pagdalisay ng ating buhay. Kaya nga't ganun na lamang yung panalangin ni San Pablo na napaganda itong sinabi niya. Gusto kong ulitin itong Pastor Jules, yung verse 9. Dinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa. Sumagana nawa, dito sa ibang mga translation, sumagana nawa ang iyong pag-ibig at sa kaalaman, sabi dito. Paano tayo sumagana sa pag-ibig? Paano tayo sumagana sa pag-ibig? Paano tayo lumago sa pag-ibig? Isa yung mga panalangin, yung sinasabi ni Pastor Marvin, mga kapatid. Sa ibang anggulo, ang pag-ibig ay tinuturuan tayo kung ano ang ibig sabihin nito. Pastor Jules, 1 Corinthians 13. Pakibasa nga ito para ma-describe natin ang taong sumasagana sa pag-ibig. 4-8. Pastor? 1 Corinthians 1 Corinthians 13.
4-8. Ang pag-ibig ay may tiisin at magandang loob. Ang Oo. pag-ibig ay hindi inggitin o mapagmalaki o hambog. Oo. Hindi magaspang ang kilos, hindi ito pinipilit ang sariling kagustuhan. Oo. Hindi mayayamutin, hindi nagtatalan ang mga pagkakamali. Hindi ito natutuwa sa masamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. Pinapasan itong lahat ng bagay, pinaniniwalaan lahat ng mga bagay, inaasahan ng lahat ng mga bagay, tinitiis ang lahat ng bagay. Ang pag-ibig ay walang katapusan. Oh, yan. Yun yung pinaka-konsepto o kaya pinaka-direksyon na sumagana tayo nawa ang nananais ni San Pablo. Paano ito? Nakaangkla ito yung pagsagana ng pag-ibig. Itong mga ibig sabihin nito, nakaangkla doon sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Kung paano tayo lumakad na nararapat, di ba? Sabi niya sa verse 10, lumakad tayo na nararapat sa mga kalooban ng ating Panginoon Diyos. Paano ka lalakad sa nararapat? Meron kang guide. Ano yung guide mo? Gabay mo sa paglakad na nararapat, sa paglago ng pag-ibig. Sa 10 utos, simpleng-simple, pastor. Yun yung tinuturo sa atin para lumago tayo sa pag-ibig, lumakad tayo na nararapat, doon sa pagsunod sa kalooban o kautusan ng ating Panginoon Diyos. Diba? Sabi niya, kung mahal niyo ako, yung ibig niyo ako ay sundin niyo ang aking mga utos. Kaya dito, mga kapatid, yung ipinapanalangin ni Apostol Pablo na tayo'y madadalisay sa ating Panginoon Diyos. Pastor Ray at Pastor Marvin, nakita ko rito na yung pinapanalangin na sinasabi ni Apostol Pablo na sumagana ay yung pag-ibig upang tayo ay magkaroon, sabi rito, kayo ay magkaroon ng tunay na kaalaman at yung sinasabi na lahat ng pangunawa. Ito yung dalawang binanggit dito, yung kaalaman at ng pangunawa. Dahil yung pag-ibig pala ay parang riverbanks yan, parang flood control na kapag wala siyang gabay ay dinadaanan lahat, sinisira. Parang diki. Parang diki yan na siya ang gagabay doon sa mga tubig na dadaan. Yun yung gagabay ng pag-ibig ng mga taga-Pilipos. Kailangan may gumagabay sa kanila sa pamagitan ng tunay na kaalaman at lahat ng pangunawa. Yun yung sinasabi ni Apostol Pablo rito na nakita ko. At kung ang pag-ibig ay ibubuhos nila kahit saan, ay nakakasira rin ang pag-ibig. Ang pag-ibig hindi lang nagbibigay sa atin ng biyaya, ang pag-ibig ay nakakasira kung hindi natin alam gamitin. Kanya't ang pinanalangin na rito ay pangunawa at kaalaman kung paano nila gamitin yung pag-ibig. Okay, kaya nga, paano ka umibig? Yung dinescribe natin, binasa, hindi ka mainggitin. Matiisin ka. Yun yung mga guidance niya. Pero itong lahat ng mga ito ay nakabase dun sa kautusan ng ating Panginoon Diyos. Paano mo ibigin ang kapwa mong tao? O yun, yung 6 to 10, paano ibigin ang Diyos? 1 to 4. Yun yung guidance o kaya gabay kung paano tayo umibig ng lalo pa na sumagana ang mga ito sa harapan ng mga tao, lalong-lalo na sa ating Panginoon Diyos. Okay, napakaganda po yung ating pag-aaral. Mula sa una, pangalawa, at tayo'y dadako na po sa pangatlong punto ng ating pag-aaral. Progress of the Gospel. Paano ang Ebanghelyo ay nagpatuloy, Pastor Marvin? Tingnan natin na nasa house arrest si Pablo. Pero paano mag-progress yung Ebanghelyo? Wala naman siya na para bang leader, yung dating persecutor
naging church planter. Pero nasa kulungan. Persecuted na. Pero paano nag-progress? Umunlad. Tingnan yung balangkas niya sa nasulat na ibinigay niya doon sa Pilipos. Umpisa na doon po sa verse 6. Then pagkatapos doon sa verse 6, punta tayo doon sa verse 11. Ako'y panatag sa bagay na ito na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Heso Kristo. Verse 11, na mapuspos na mga bunga ng katwiran sa pamagitan ni Heso Kristo sa kalwalhatian at kapurihan ng Diyos. Tingnan mo yung sequence. Sinasabi niya doon sa church ng Pilipos, ako ay panatag. Confident ang gamit niya sa English eh. Ako ay panatag. Bakit siya panatag? Ang sabi niya dito, ako ay panatag. Being confident, he who has begun the good work. Siya nung nag-umpisa nung magandang gawain. Now, paano mo ipaprogress? Paano ang progression noon? Parang sinasabi ni Pablo na ako ay confident sa inyo na ang trabaho na inumpisa ng Panginoon na naging partner ko sa outline natin na una, na naging partner ko na kayo ang magtutuloy. O kaya sabi niya, kayo ang magtutuloy. Kaya tingin yung sequence. Kasi sabi niya, being confident that He was begun the work in you will complete. Yun. Tapusin nyo hanggang saan? Tapusin nyo, sabi niya, until Sa araw the day ni of Heso Kristo. Jesus Christ. No, ano yung tatapusin? Yun ang sunod na tanong. Ano yung tatapusin na inumpisa niya na naging confident siya doon sa church ng Pilipos? Ang sasagot ngayon ang verse 11. Anong sabi ng verse 11? Ang verse 11 ano? Being filled with the fruits of righteousness which are by Jesus Christ to the glory and praise of God. Yung pala yun. Anong tatapusin nila? Yung katwiran ni Kristo. Doon sa verse 11. Ito yung ipaprogress. Ito yung papalaguin nila. Kasi ito yung laman ng ibang helyo. Kasi ang sinasabi ni Pablo, mga kapatid, naranasan nyo ang kaligtasan na naumpisahan sa inyo. Nasa bilangguan ako, dapat kayo ang magtatapos nito. Kayo ang magpalaganap. Anong ipapalaganap? Sabi ni Pablo, ipalaganap nyo yung katwiran, yung righteousness ng ating Panginoon Jesus na siya ang siyang nagligtas sa inyo. Napakaganda. Kaya ganun din sa ating kapanahunan na nung tinanggap natin yung Ebanghelyo sa ating buhay, then ang tanong doon, paano mo palaguin? Bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, at bilang corporate, bahagi ng iglesia. Paano natin palaguin yon? We can only do that by the grace of God at yung katwiran ni Kristo ay yun ang lalago sa pananampalataya ng mga kapatid. Itong pangatlong punto ay isa sa mga rason kung bakit masaya at nagpapasalamat si San Pablo sa mga taga-Pilipos. Bakit? Itong pangatlo ay umunlad sila, lumago sila sa pananampalataya at pagpapahayag ng salita ng Panginoon Diyos, mga kapatid. Yung nakita ni San Pablo, o kaya narinig niya dahil ibinalita sa kanya, kasi malayo siya ibinalita sa kanya kung paano yung mga taga-Pilipos ay lumalago ng kanilang buhay. So, sabi niya, ako'y masayang-masaya sapagkat lumalago, naririnig ko. Mismong ibinalita sa akin na kayo ay lumago na. Noon ay kayo ay walang pagtitiis. Noon ay kayo ay kanya-kanya ang buhay. Noong kayo ay wala kayo kay Kristo, ngayon ay nakay Kristo na kayo, ay nababago na yung buhay nyo at nakakakitaan na kayo ng mga katangiang buhay
na buhay ng Panginoong Hesukristo na naibalita sa inyo. Ngayon ay, ang pinakamasaya sa akin lahat ay yung kayo ay lumalago hindi lang doon sa buhay Kristiyano, mga katangian ng ating Panginoong Hesus, kundi nakakakita ako, nakakarinig na ako sa inyo ng bunga din ng iyong pananampalataya na kayo ay umuunlad sa pagpapalaganap, pagpapahayag ng Ebanghelyo na mayroon nang naidadagdag sa inyo na mananampalataya. Sabi niya, isa sa mga ito ay nakakitaan nila yung pag-unlad ng pananampalataya ni Lydia nung panahon nila, mga kapatid nila Apostol Pablo, nung karanasan ni Lydia, doon sa Acts 16, doon na nung nabinyagan si Lydia ay marami siyang mga kasamang nabinyagan at umuunlad at ang maganda dito ay nag-finance pa si Lydia sa gawain. So isang pribilehyo, isang kagandahang loob, isang kasiyahan at kagalakan ni San Pablo na nababalitaan niya ng mga kapatid na ito, si Sister Lydia na from Thyatira, na converted noong unang panahon doon sa Pilipay, na siya ay naghihikayat din at sumusuporta sa gawain, Pastor. Kaya doon sa care group natin, sa Sabbath School class natin, sa pangangaral natin, ay magpakita tayo ng ganong mga bagay. At totoo, nakikita natin ito sa ating iglesia na may mga kapatid pastor na kahit walang pundo, kahit walang budget, kami ay mangangaral. Ang masakit naman at nakakalungkot ay walang pangangaral, pastor, kung walang budget. Ay yan ay isang challenge. Kaya totoo naman, mahirap naman talaga. Oo. Pero if there's a will, sabi there's a way. Sa lahat ng paraan, kung kasama mo ang Panginoon Diyos sa pangangaral, magiging makapangyarihan sapagkat ang presensya ng Diyos nangako siya na hindi siya nagpapabaya. Iyan ay isang mga paglago ng Ebanghelyo, Pastor. Alalahanin din natin, Pastor, na itong ating pinapag-aralan ngayon ay pati ang aklat ng Kolosas. Meron ding pasasalamat dito si Apostol Pablo sa Kapitulo 1, 3 hanggang 8. Binabanggit, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesukristo sa aming panalangin para sa inyo, sapagkat nabalitaan namin ang inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng mga banal. Saan nila nalaman, nabalitaan ang pananampalataya nila? Dito sa verse 7 na sabi dito, ito ay ang inyong natutunan kay Epapras na aming minahal na kapwa-alipin. Siya ay isang tapat na lingkod ni Kristo, alang-alang sa inyo. Nung tinitingnan ko si Epapras, ay siya pala'y convert ni Apostol Pablo sa Efeso, na kung saan ay nung nalaman niyang ebanghelyo at kinabuhayan niya, siya ay umuwi sa kanilang tahanan, sa kanilang lugar, sa Colosa, kasi siya ay citizen ng Colosa, at ipinamahagi niya ang katotohanan ito sa kanyang mga kaibigan, mga kamag-anak at mga kapitbahay, at naniwala sila. Sa verse 4, binabanggit dito na sila'y nanampalataya, at pagkatapos ay dinisciple sila ni Epapras, at naging sila'y tapat sa ating Panginoong Hesukristo. Kanya kung ating mababasa sa verse 8, sabi, verses 7 and 8, ito ay inyong natutunan kay Epapras na aming minamahal na kapwa-alipin. Siya isang tapat na lingkod ni Kristo, alang-alang sa inyo, at siya rin namang sa amin ay nagpahayag ng inyong pag-ibig sa Espiritu. Kanya yung ebanghelyo ay lumaganap dahil sa isang tao na na-convert, ay binahagi niya rin yung kanyang kaalaman tungkol sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Kaya, Pastor, ito yung mga example ng mga na karakter na kung saan na-encounter ni Pablo na naging kasangkapan nila. Kanya sa Colosas, nandun si Epapras. Ito yung mga patunay
na yung ebanghelyo ay magpa-progress talaga. Kaya pag tingnan natin na isa sa mga point ng ating lesson, yung reasons, kasi tinitingnan natin dito, yung reasons of thanksgiving and prayer. Oh, ito ay nagpapasalamat si Pablo doon sa Pilipos na kung saan yung church ay naging kasangkapan ng paglago ng ebanghelyo. Kaya sa atin din ngayon, mga minamahal na kaibigan at mga nanonood, kayo, ako, tayong lahat, dapat sana po tayo yung agent, kasangkapan ng Panginoon upang yung ebanghelyo ay mag-progress. Oo. Pag kasabi kayo sa care group, yung kapitbahay nyo, alam na ba ang ebanghelyo? Yung kaibigan ninyo, kaya nga mayroon tayong tinatawag na CF and CF, cared friends, and cared families. Ito yung aalagaan mo na pamilya. Bakit ko aalagaan ito? Gusto natin na yung ebanghelyo na ating naranasan, na siya yung nagbago sa ating buhay, yun din yung ating ibibigay doon sa iba. Kasi naranasan natin. Yung joy, yung sinasabi ni Pablo, the joy of suffering and progression of the gospel, mararanasan lang natin yon kung naranasan natin yung tunay na kaligtasan na kay Kristo. At iyon, maging kasangkapan tayo na ipalaganap din yung katotohanan na nagbigay sa atin ng katuwaan even in the midst of our suffering. Ito yung isang konsepto na ang ebanghelyo ay hindi limitado kung saang lugar o kaya hindi nabibilanggo o nagagapos, sapagkat kahit saan dalhin mo si Pablo, nararating pa rin, nagbabahagi pa rin. Ito yung isang turo o aral naman sa ating iglesia, na kahit saan kadako dadalhin ng Panginoon Diyos, ikaw ay patuloy na mangangaral. Ikaw ay isang baluarte ng katotohanan na ginagamit ng Panginoon dyan sa lugar na yan. Kaya buong iglesia, tayo naman, tinawag ng Diyos bilang isang mananampalataya na kanyang mga alagad, na tinanggap natin yung oracle, sabi ay tinanggap natin yung katotohanan ito. Meron tayong joy o saya na magbahagi, sapagkat nais ng Diyos na uunlad hindi lang ating buhay kundi yung buong iglesia, na mas marami ang darat na ng Panginoon Diyos sa kanyang pagdating. Kaya yung gayon na lamang yung kagalakan ni San Pablo na ibalita ito, sapagkat ito yung saya niya. Ito yung saya ng langit. Kaya tayo hinihimok, hinahamon, kinukumbinsi kung gayon na lamang na ang bawat isa ay makibahagi para umunlad yung sarili at umunlad ang iglesia. Kaya nga meron akong narinig na revival ng revival sa loob ng kapilya, revival ng revival. Hindi naman nagbabahagi. Hindi po tama yon. Ang revival, sabi ay, yung pagbabahagi ng katotohanan, pagbabahagi ng ebanghelyo sa ibang tao para uunlad ang sarili at yung tao ay makakatanggap ng pabalita ng kaligtasan. Pastor Joles. Amen. Pastor Marvin at Pastor Ray, anong napakasaya siguro kung tuwing gumagawa ng simbahan ng anniversary, ay part ito sa kanilang program, yung reasons for thanksgiving and prayer. Bakit tayo nagpapasalamat at nananalangin? Dahil sa mga nagawa ng iglesia, yung paglago ng pananampalataya ng mga miyembro, at yung pagbabahagi nila ng ebanghelyo ng kaligtasan sa buong mundo. Ito sana yung maganda na part ng program ng ating pong anniversary. Kung minsan kasi nakikita lang natin ay gumagawa ng anniversary,
Kaya tumatakbo sila ng umaga, yung fun run. Tapos gumagawa ng t-shirt. Maganda, Pastor, pag nag-training ako ng mga pastor, isa-suggest ko. Oo, maganda ito. Oo, tama Mga yan. training, maganda. Diba? Maganda At, ito na, Kwan. Na part. Bawal o kaya huwag nang mag-anniversary o kaya magdiwang kung Wala walang nang- naidagdag sa taong yun. wala namang reasons. Yun na yung pinakahayas eh. Reasons ng Oo, Thanksgiving. yun ang highlight yung sinasabi niya prayer. rito. Eh. Every year, mayroon kang ililista Oo. na Thanksgiving. Ano ba yung rason bakit ako Yeah. mag-anniversary ka? Pero ang pinakarason doon, yung may dagdag. Yeah. May nabalitaan o kaya nailigtas. O, naging dumami. Napaganda yung ating pag-aaral, mga minamahal na mga kapatid. Tandaan natin na ang pasasalamat at pananalangin ay magkasabay na sandata sa buhay ng bawat nananampalataya. Ang pakipagtulungan sa Ebanghelyo hindi lang dahilan para magpasalamat. Ito ay hamon na maging tapat sa Diyos. Ang panalangin para sa kadalisayan ng puso ay hindi biro. Ito ay tawag na linisin ang ating sarili para sa kanyang layunin at ang pag-uusad ng Ebanghelyo. Pinapakita nito na ang Diyos ay kumikilos sa atin at sa pamamagitan natin at inaasahan niya ang ating partisipasyon. So, ang hamon sa bawat isa sa atin, huwag maging tagapagmasid lamang, maging aktibo tayo. Pasalamatan natin ang Diyos sa lahat ng bagay, linisin ang ating mga puso sa kanyang harapan at makilahok sa pagpapalaganap ng kanyang salita. Simulan na natin ngayon. Ang mundo ay naghihintay sa ating pagkilos. Maraming salamat muli sa ating mga panauhin na si Pastor Marvin Diaz at Pastor Relino Urbi sa kanilang pagbabahagi ng kalaman at inspirasyon mula sa ating leksyon. Tunay na napakayaman ang ating naging pag-aaral ngayong oras na ito. Gayon din, tayo po'y nagpapasalamat sa lahat ng nakibahagi at nakinig sa atin sa oras ng pag-aaral. Naway pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos at ang ating napag-aralan ay magbigay sa atin ng pag-asa sa ating lahat. Tayo po muna ay makinig ng isang tanging bilang, pagkatapos ay hilingin natin si Pastor Ray na pangunahan tayo sa panghuling panalangin. Una siyang umibig, Diyos na nagmamahal sa'yo. Kahit na anong pagsubok, kayang-kaya mo. Kahit na anong bagyo, malalampasan mo. Kahit na masaktan, tunay na magtiwala. Dahil siya'y unang umibig sa atin. Pagmamahal niya'y dakila. Sa gitna ng pagsubok sa buhay mo, may pag-asa sa dakilang pag-ibig niya. Ang kanyang kalooban, sakdal at banal,
pagmamahal niya'y dakila. Sa gitna ng pagsubok sa buhay mo, may pag-asa sa dakilang pag-ibig niya. O Panginoon Diyos sa maraming banal, napakabuti niyo sa amin sapagkat napakarami kaming dahilan kung bakit kami magdiwang at magalak at patuloy na ang aming panalangin ay gayon na lamang sapagkat napakabuti at naramdaman namin ang iyong pagmamahal. Salamat sa kaligtasan inalo niyo sa bawat isa. At umuunlad ito, Panginoon, na ang pag-unlad ay hindi lang nakakita sa amin, kakitaan kami ng katangian ng aming Panginoong Hesus, kundi merong bunga na ito'y isa rin ay yung pagdisipulo o kaya pag-ibanghelyo o kaya pagbahagi ng iyong mga salita. Nawa, Panginoon Diyos, patuloy niyo kami pagpapalain upang patuloy kaming pagpapala sa aming mga kapwa. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Mga kapatid, huwag po ninyong kalimutang muli na tayo magsama-sama sa susunod na edisyon ng Oras ng Pag-aaral. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapatid, Pastor Jules Bermudez, naway ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Diyos ay sumasa ating lahat.